Hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Saan man sulok tayo ng daigdig. Ah, kahapon ay kahapon at nung isang hapon very bali apat yung activities ko sa dalawang araw yung isang nung hapon doon sa Quezon City Circle sa Max ginanap namin ang press conference to resign Speaker of the House to resign Speaker of the House. Pangalawa kahapon ay dito naman sa sa Kamuning, yung Kamuning na kung saan ay china-challenge namin, nire-revolt namin ang COMELEC yung ginawa namin na dapat ang COMELEC tumugon sa lahat naming panawagan. Okay, pakinggan ninyo yan ang mga series of my activities ng Filipino Guerrilla Forces. So, tuloy lang tayo, tuloy ang laban. Thank you. We are busy for political activities. Sirain ang lahat ng kanyang kalaban. Ganon ang Marcos administration. Napakawalang iya ang administrasyon na ito. Mula ako pinangalan 1960. Ang edad ko ngayon ay 65 years old. Ito lang administration ng walang hiya. Bakit ko nasabi yun? Tagal ko nagsubaybay Yung ama niya, sinuportahan ko yan. Noong election, 2022, 6 million more or less ang naitulong kong boto sa kanya. According to my grand commanders, sir, more or less 6 million kami na tumulong at kami ay nangangampanya magkasama kami ni General Simoy. Pero binalang iya kami. Kaya ako, nung pumasok ng 2024, dahan-dahan na ako nagsalita laban sa Marcos administration. Kaya, mga kababayan ko, in regards to yung napipitong giyera, kayo on the merits at sundin ninyo ang batas. Ang malinaw po sa batas, hindi dapat kayo tumatanggap ng bayan. Yeah. Well, the people have spoken. I don't know the merits of the case. Pero, malaking katanungan dahil Duterte Youth is a kalaban ng partido. Tapos, Abante, saka Joey Uy, may botohan. And then, suddenly, bakit nag-decide ang COMELEC? Ang dami yung tanong. So, I don't want to jump into conclusion, pero basic po dyan, nagsalita ng tao, iyaan na lang. And then, that's why babalik po ako na sa sinasabi ko kanina, sobra ho ang kapangyarihan na naibigay natin sa COMELEC under the Constitution. Dahil pag nag-rise yung mga ganyan question, wala tayo lahat mapuntahan, sila din Sila ang judge, sila din ang magbibilang, sila din ang culprit. So, we need to break down those power dahil kapangyarihan ng tao dapat ang mamutawi. So, that's why we will continue to push for a... gusto ko lang itanim sa kaisipan ng bawat Pilipino, kagabi ay napag-usapan namin ang team ng Filipino Guerrilla Forces na itong kataga na ito hindi dapat natin makalimutan at yun ang kasagutan ng mga tanong niya kanina. Kahapon, nandun kami sa press conference rin sa Quezon City Circle in regards naman doon sa Tambalos resign. Nandun kami. Ngayon, gusto kong napag-isipan ko pero napabanggit ko na rin ito, pero gusto ko itanim sa kaisipan ng bawat Pilipino na tayo nag-elementary, di ba? Yung panunumpa sa watawat. May nakasaad doon na tayo ay may obligasyong tingnan ang ating bansang Pilipinas. So, pag hindi tayo nakialam sa nangyari sa ating bansa, parang hindi mo natutuhan yung panunumpa sa watawat. So sa akin lahat ng vlog ko, ang prayer ko doon lagi yung panunumpa sa watawat. Itong ginagawa natin ngayon
ay ito ay yung sinusumpa natin sa watawat na dapat pakialaman natin ang ating bansa para mapunta sa mabuting Pilipinas. Yun lang po. Okay. Sir, Yes. Narinig nyo yung mga panawagan namin kahapon in regards to Comelec result at saka si Attorney George Garcia, no? So, pinanawagan natin na dapat magising siya, dapat kumilos siya, umaksyon siya sa lahat ng mga reklamo. Pero ang problema lang kasi talagang tinatarantado niya ang Pilipino, lalo na yung mga kandidato. May mga pabalita, yung katulad nangyari sa Bohol, very clear yun na parang totoo talaga na may sinabing 300 million na misunderstood lang daw siya. Paano masabi, meaning pag sinabi niyang misunderstood, nasabi niya talaga. So bahala na dito ang husgado mag-interpret or depende sa defensive counsel or ang husgado nga paano niya mapatunayan o paano mapatunayan na talaga may ginawa siya. Pero very clear na yung mga nangyari sa series of result na dayaan, very clear na yan. Kaya tayong kababayang Pilipino, revolusyon para sa katotohanan, revolusyon para sa katahimikan, revolusyon sa pagbabago. So, hindi ibig sabihin pag kumikilos tayo, kasi pag revolusyon, kilos yun ang ibig sabihin ng revolusyon kumilos tayo para sa magandang Pilipinas. Ganon yun. Kayong mga nagmo-monitor sa amin na mga mayroong advokasya, mabago ang bansang Pilipinas, lalong-lalo na ang Comelec, huwag nyo kaming underestimate or misunderstood for a word of rebellion. We are only acting in behalf of the Filipino. Mga kababayan, alam nyo mga nasa gobyerno, hindi habang panahon nandyan tayo. Katulad ko, 40 years ako sa gobyerno, nandito pa, buhay pa ako, na nagsiservisyo sa serbisyo sa gobyerno, na malinis ang konsensya namin. Kaya kami kumikilos ngayon dahil nung nandyan ako o nandyan kami ay kumikilos kami ng hindi naman very oftenly kasi nga nasa gobyerno kami, pero hindi ako pumapayag ng ganong tiwali nung ako'y nasa serbisyo. Now, I'm already retired from the service, serving the Filipino people, but now I am serving the Filipino people as openly in accordance to our Constitution. Yung nga sinabi ko kanina, yung panunumpa sa watawat, ako'y nanunumpa na paglilingkuran ko ang ating bayan. Di ba? Very clear yun paglilingkuran natin ang ating bayan. Ito ang ginagawa namin ngayon. Ito ang ginagawa namin ngayon. Ngayon, kung hindi mo ginagawa, you did not perform the word paglilingkuran nung tayo ay nanunumpa sa watawat. Maring kahit saan lugar nanunumpa tayo sa watawat pero nanunumpa tayo na hindi natin na-realize ang katotohanan.
ang katotohanan, ano? Hindi natin na-realize ang katotohanan. Ito ang hirap sa ating mga Pilipino. I'm sorry my word, Nanumpa tayo, nanumpa. Dapat yung panunumpa natin, word by word, dapat iniisip natin ang lahat ng kataga. Mga Pilipino ko, kababayan. Ha? Gising, Pilipino. Marami kasing Pilipino, walang pakialam. Now, kung maapektuhan sila, ano ang gagawin natin? Saka kayo magtatanong, kung kayo ay naapektuhan, pag hindi pa kayo naapektuhan, wala tayong pakialam. Now, kung maapektuhan tayo, ang problema kasi dito ganito. Pag naapektuhan tayo, marami tayo, mahirap ng makakilos. Kasi apektado tayong lahat eh. Parang sa COVID, dumaan ang COVID. Nung apektado na tayo, ano ang gagawin natin? Di ba? Maraming katanungan yan, di ba? Hindi na kayo masagot. Kasi nga, polluted, affected na tayo, virus na. Pag sinabing virus, napakahirap na kasi nga, mabilis kumalat. Mga kababayan. Kaya hiling ko sa inyo, sa ating mga kababayan, i-virus natin ang ating kaisipan na mabilis lumawak na dapat makialam tayo sa nangyari sa ating bansa. Yun yung point ko mga kaibigan. Sana ay narinig nyo ako. Narinig nyo kami through United People's Initiative. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo ng samahan. Ang samahan na humihiwalay, I'm sorry na naman sa aking word, ay kanyang personal na layunin. Personal na layunin nila. Personal. Kung ang layunin natin ay katotohanan, anumang grupo ay makisali tayo at sumuporta tayo, yan ang tunay na may layunin. Ako, lahat ng samahan ay pwede kong samahan. Pero, kung halimbawa sa politika, sinabi ko na yan, kung halimbawa sa politika, sasama ako sa inyong grupo, but provided we have an agreement through public o through document na ako'y maglilingkod sa aking bayan ng buong katapatan at nanunumpa ako, labanan ko ang tiwali sa ibabaw ng mundong Pilipinas. Tiwali sa buong Pilipinas. Labanan natin lang lahat ng tiwali para umayos naman tayo. Tayong mga senior citizen, mamamatay na lang tayo, wala tayong nagawa. Gumawa tayo ng tama para sa ating bayan. Tayong men in your personnel, we are a servicemen. Naglilingkod sa ating bayan. Patunayan natin kung totoo yung ating panunumpa. Even we are retired and we have the obligation to our loved country. Maraming salamat sa inyong pakikinig. I love you all. Bye-bye.